Meron na naman pong katangahan na naman po itong binabanggit ni Sara. So actually, no, kung kayo po ay DDS, convince po sa inyo ito. 'Di ba? Kung magiging convincing po sa inyo itong ganitong klase mga statement ni Sara. Pero syempre kung tayo po ay nag-iisip, kabobohan po ito. Kabobohan to. So tingnan niyo to, sabi ni Sara dito, oh. Yan, okay. So access my SALN, it's not that hard. Tingnan niyo naman. Kayo ba, alam niyo ba kung magkano yung SALN ni Sara mula nung 2017 hanggang ngayon? Wala pa, 'di ba? Oh. Sabi dito, oh. Nandun naman yung request at ina-expect ko na ibigay sa kanila na ombudsman dahil kasama naman yan sa narrative ng mga yellow at mga pink, akbayan, ang makabayan at ng Marcos administration yung paghahabol sa akin, she said in a media interview on Tuesday sa Negros. Diba? In fact, doon sa impeachment complaint, makikita nyo na doon ng articles of impeachment ay ang aking SALN. So ngayon, bakit hindi lumalabas yung SALN kung talagang madaling i-access? Diba? So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, magkano ba talaga yung yung SALN ni Sara? Oh, so sa hindi lang po nakakaalam, no? Madali naman po talagang i-access yung SALN ni Sara. O yung luma. Yung bago hindi. Alam mo, pag DDS kayo, di ba? O, yung magiging sagot nyo na lang dito. O, di ba? Di ba? Galing ni Sara, di ba? Galing sumagot ni Sara. Kahit sobrang nonsense. Nonsense po yun, yung sinasabi ni Sara. Nonsense. So, tinan nyo to, oh. Ito yung, ito yung SALN ni Sara. At makita naman po natin na tumaas. Pero, year 2017 lang ito. Di ba? Yung bago, wala. Oh, so kayo ba naniniwala ba kayo na SALN lang ni Sara? Magkano to? Magkano? 44 million? Mas mayaman pa si Mike Cervera? Kilala niyo ba si Mike Cervera? Mayaman pa si Mark Ramos? O nga pala ba si Mike Cervera? Mas mayaman pa si Mark Ramos? 44 million lang yung SALN ni Sara? Puta, may pambayad siya kay Kaufman? Hindi nga, seriously. Hindi nga. Alam niyo ba kung magkano bayad kay Kaufman? Diyan po sa ICC? Di ba kulang-kulang 150 million pesos sa isang buwan? 130 million to 150 million. Tapos yung SALN ni Sara, 44 million? Puta, ang galing eh, no? Ang galing eh. Oo. So ang point ko dito, mga kababayan, no? Ito po yung hindi ko talaga makuha eh. Kung bakit ginawa po ito ni Samuel Martires na itago nga po yung SALN ng mga politician natin. Anong rason? Tandaan natin, no, na yung ombudsman kasi, ano yung ombudsman eh? Tanod bayan ang tawag dyan, di ba? Tanod bayan. Dapat po yung ombudsman kakampi ng taong bayan yan. Di ba? Pero bakit? Bakit na nangyari? Naging lapdog po siya ni Digong at ng mga politician po natin na itago nga po yung SALN ng mga tao pong ito. Di ba? So anong benefit sa taong bayan ng pagtatago ng SALN? Di ba para ba ito sa taong bayan o para iba ito sa mga politiko? Kasi in the first place, mga kababayan, no? Nalilito ako kung streetways ba o kababayan. Ayan, no, tinan nyo to. Ito yung malaking example eh. Oh, Marcoleta faces questions over 112 million campaign spending despite of 51.9 million net worth. Oh, ganito rin po yung nangyayari pa kay Sara. Kay Sara nga mas malupit eh. Kay Sara, buwan-buwan siya nagbabayad kay Kaufman. Pero si Marcoleta, 112 million lang po yung, one time lang, 112 million. Pero paano nangyari yun? 51 million po yung kanyang net worth. O, di ba? So, ganyan po ka-importante po yung SALN. Kasi dyan po tayo magsisimula. Dyan po tayo magsisimula kung meron bang ginagawang anomalya yung mga politician po natin, yung mga public servant po natin. Kasi ang point dito, kapag hindi mo to dineclare at merong properties na nakatiwangwang, ang tanong dito, bakit hindi mo dineclare? Oh, nakaya nga ni Marco Beta na magsinungaling, si BP pa kaya.
Alam nyo, nababoy po yung Senado dahil kay Marcoleta. Baboy ng Senado ngayon. Kung baboy na dati, mas baboy po ngayon. Di ba? Oh. Si Remy Nafel, hello po. Kay Delia Rosario. Okay, kay Roderick Di Guzman. Di ba? Pang-maintenance sa utak. So, ito pang isa. So, ganyan pong importante itong salin. So, ito pa malupit, no? Escudero Salin shows 18.8 million net worth. Oh. Isa na namang malaking kabulshitan po ito. Di ba? Kayo ba naniniwala ba kayo na puta si Chis Escudero, pinakamahirap na senador ngayon? Pati INC na baboy dahil kay Marcoleta, no? Ewan ko, di ba? Kasi ito yung tanong dito eh. Kikilos ba si Marcoleta nang hindi ito aprobado ng iglesia? Ayun ang gusto ko yung tanong eh. Kasi tandaan niyo, di ba? Tandaan niyo, no? Si Iranyo yung nakaraan, di ba? Iranyo Manalo yung nakaraan, di ba? Yung dating pamunuang pangkahalatan dati na si Iranyo Manalo. Pinagbabawal po talaga yung tumakbo ang isang miyembro ng iglesia sa politika. Bawal talaga. Nung panahon ni Iranyo. Pero nung si Eduardo na nga po yung naging pamunuang pangkahalatan na nga po ng iglesia, di ba? Ang sabi nila, bawal pa rin. Bawal pa rin daw po yung miyembro ng iglesia na maging politiko kung papayagan. Kung papahintulutan. So, ibig sabihin nun, pwede na. Wala ko ayoko pakialaman yung usaping paniniwala sa Diyos. Doon lang po tayo sa usaping politika, pero di ko talaga matiis na dito sabihin eh. So, ibig sabihin pala no, nagbabago pala yung kautusan ng Diyos. Kasi kung dati bawal, ngayon pwede na. So, ganun pala. Hindi ko nakuha yung point. Kasi, ako di naman ako reliyosong tao eh. Kasi agnostic nga ako, di ba? Pero, ang alam ko, di ba, hindi po nababago yung salita ng Diyos. So, paano nangyari yun? Kung dati bawal, ngayon pwede na. Palusot na nga, magaling sila mag-ganon eh. Nakita ko yun eh, sa isang interview ni ano eh. Ni Katunying. O para silang Iglesia ni Cristo, di ba? Sabi ni Katunying, totoo ba na bawal tumakbo ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo sa politika? O sabi ni Marcoleta, oo naman, bawal. Pero kung papahintulutan, pwede. So, pwede. O, di ba? Uy, dito si Ai Chang. So, nakapagtaka lang na ganun pala. Na nare-revise pala yung ano. Nare-revise pala yung paniniwala. Depende sa pangangailangan. Good job! Very good! Minsan po kasi, no, mas Marcoleta talaga pataw eh. Oo, bawal. Pero pagpapayagan, pwede. Hindi pwede. O, di ba? Hindi kasi ganun eh, di ba? Pagsalita kasi ng Diyos, ako hindi nga ako reliyosong tao eh. Magulo po yung paniniwala kong reliyon. Nag-Muslim pa nga ako eh. Nag-Muslim ako. Nag-Iglesia ni Cristo pa nga ako eh. Naka-attend pa nga ako ng ano eh. Tawag nito? What do you call this? Ng doktrina. Oo. O ng doktrina. Nag-born again Christian din po ako. Ako naniniwala kung kung naniniwala kayo sa Diyos, dapat hindi po nagbabago yung salita ng Diyos. Kung ano siya dati, dapat ganun pa rin ngayon. O, di ba? So, yun. Wala, nadaanan ko lang, kwento ko talaga, Ang daldal ko talaga. So, ngayon, pero yung pang ipasukan yan, pero minsan, hindi ko talaga matiis eh. So, ngayon, ito pang isa. Hindi Diyos ang nag-uutos. Ano, di ba? Dati kay Iranyo, bawal. Tapos kay Eduardo, pwede na. Di ba? So, ngayon, speaking of Salin, kita nyo, Salin, napunta ka sa iglesia, di ba? Yung comment kasi, kaya may nagko-comment eh. Di ba? So, ngayon, bukod nga po sa Salin po na yan, tinan nyo naman yung Salin ni Chis Escudero, 18.8 million net worth.
Puta, tandaan nyo pag sinabi ninyong net worth, puta, mas mayaman pa yung ibang mga vlogger dito. Mayaman pa si Sangkay dito kay Escudero. Di ba? Mayaman pa si Sangkay kay Escudero, 18.8 million. Kasi pag sinabi mong net worth, kasama dyan yung bahay. Kasama dyan yung ari-arian. Kasama yung lupa. Kasama yung alahas. Kasama yung sasakyan. Oh. Oh, ito. Magkano ba salin ko? Oh, itong bahay ko dito. Pwedeng ibenta ng 5 or 6 million itong bahay. May sasakyan ako, 2 motor, isang e-bike. Siguro salin ko mga pera sa bangko. Siguro salin ko mga magkano ba? Mga 9 million. Oh. O parang siguro sa tingin ko lang kung sasama ko yung mga ari-arian ko lahat-lahat, no? Siguro yung salin ko 9 million. Maniniwala ba kayo? Na doble lang ng yaman ni Chi sa akin. Ang gago nga, di ba? Gago nga yung salin na yan Walang yan, niloloko tayo ng mga to Oh. Ang anong to? Gago. Oh, di ba? Hindi kasama kasi bahay. Alam niyo naman, mahal yung bahay. Mahal yung bahay. Oo. So, ano nyo naman? Ewan ko ba? So, ganyan po ka-importante yung salin. Kaya nga, itong si Sara Duterte, hirap na hirap siyang banggitin kung magkano yung salin niya. Kasi maraming mabubunyag dito. Kasi in the first place, kaya takot itong si Sara, o hindi pera yun, ari-arian kasama nga bahay dun. Di malaki yung, kasi di ba? Nasa NCR po ako. Mahal po yung bahay sa NCR. Oo. Kaya yun. O kaya ngayon na point nga natin dito mga babayan. Di ba? Kapag si Sara Duterte po naglabas ng salin, ang unang maka-question dito, saan ka kumukuha ng pambayad kay Kaufman na 150 million pesos? Di ba? Doon pa lang discrepancy na po kaagad yun Oh. So yan, ewan ko dyan. So maganda dito, sana ilabas na po ng ombudsman tong salin ni Sara kasi marami na po nag-request. Ang alam ko si Attorney Dino De Leon nag-request ata ulit or magre-request ulit. Si Kabunyog, si Sulaiman, nag-request na rin po ng salin ni Sara. So, sana pakilabas naman, no? Pakilabas. Oo. O yung sige, magkano bahay ninyo? Ito yung mga nako-comment na tong, magkano bahay ninyo? O yung bahay ninyo, kung sinabi ninyo yung bahay ninyo, 14 million. Actually, bahay ngayon, mahal na, di ba? O 14 million. Salin nyo na yung 14 million. Kaya niniwala, actually, magkano bahay sa sa may bandang Dasmariñas, Cavite. Yung mga bagong subdivision doon. Pumapalo na po ata ng 8 million. O, so salin na po yun. Sa maniniwala kayo, yung salin lang ni Cheese, 18 million lang. O, di ba? Katangahan po yan. O, tangay po. Paano nakabili ng sing-sing si Cheese? Kung yung salin niya lang po is 18 million. Magkano yung sing-sing? O, 56 million yung sing-sing. O, 58 million kasi $1 million yon. O, di ba? So, sa inyo. So yan so okay na yung topic na yan. Si Robbie Ong, si Annalyn Anado, di ba? Si Ed Ong ba yan? Ed Nang, EDD Nang, Si Remy Nafiel, hello po. Yung mga manalo ngayon, pinag-aawayan nila ang kita ng simbahan. Di ba may issue pa pala kay Angel, no? Yung Angel Manalo. Sinungaling yan si Keso. Hindi lang si Keso. Si Sara Camo. Uy, Aichang, hindi ako nakasama sa sa travel nila. Di ba, alam mo naman, dapat kasama ako, di ba, ngayon, no? Paano ba naman ako makakasama? Walang ya. Maglakad lang ako ng ilang metro, inahapo na ako. Walang yang... Okay, so good day, hello po. Kay Ninita Kayabyab, hello po, no yan. Uy, palike po ng content natin na 200 po tayo ngayon, palike po ng content natin at syempre, ano pa ba? Pa-like at pa-subscribe po doon sa akin channel.
Wala lang, masaya lang po ako ngayon, no. Masaya po ako ngayon kasi nakakuha ko ng ng One Piece card ulit, no. Di ba? Kakarating lang, no. Tagal ko hinintay ito si Sabo, oh. Yan. Sina Sara at Bongo nag-aaway-away pa sa Davao. Totoo yan. Oo nga. Para-paras na nga lang silang pangit, nag-aaway pa sila. Oo. Di ba? O nga pala, kasama pala sa salin yung no? Yung mga laruan ko dito, no? May mga laruan ako dito, no? Tsaka yung mga One Piece card ko, no? Kasama pala sa salin ko yun. Bilangin ko kaya kung magkano nagastos ko dito sa mga hayop na to, no? Bumalik ako sa pagkabata, eh. Hello po kay Abigano. Hello po. Kay Elena Mercado. Inoperahan ka daw, Takeru. O, kaya nga, eh. Ito yung opera ko, oh. Yung tubo. Papuntang puso yan. Nag-failed siya. Kaya nilipat dito sa kabila. Nilipat dito sa kabila. So dito naman, nagva-vibrate naman siya dito. Ayan. Kaya yun. Okay.